So balik na po tayo. Okay. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay. So ang Espiritu Santo po ay hindi lamang ito para sa mga propeta, kundi para din po sa atin sa panahon ngayon. Siya po yung ating direction, siya po yung nagpapabago at siya po nagbibigay ng katatagan sa atin sa gitna ng ating mga kahinaan. So number 1 points po natin. Ang banal na espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Ang banal na espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Nabasa na po natin sa Gawa chapter 1 verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So mga kapatid, ang salitang kapangyarihan ay mula sa Griegong dunamis, kung saan nanggaling ang salitang dynamite. Ibig sabihin, ang presensya ng Espiritu ay nagpapasabog. Dynamite, mga kapatid, no, pasabog. So ang presensya po ng Espiritu ay nagpapasabog ng kapangyarihan sa loob ng mananampalataya. Amen po. Hindi para sa ingay, kundi para sa pagbabago ng mananampalataya. Ayon sa Roma chapter 8 verse 11, Roma chapter 8 verse 11, sabi dito, ngunit kung ang espiritu niya na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siya ring bumuhay kay Kristo Jesus ay magbibigay din ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. So mga kapatid, ang kapangyarihan ng espiritu ay hindi lamang para gumawa ng milagro, kundi para magbago ng buhay ng tao o mananampalataya. Ang parihong espiritong bumuhay sa ating Panginoong Hesus mula sa mga patay ay siya ring gumigising sa ating espiritu mula sa kasalanan. Kapag tinanggap mo si Kristo, ang banal na espiritu ay tumatahan sa iyo upang ikaw ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Upang tayo po ay mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Gawa chapter 2, mga kapatid, ang mga alagad ay dating takot na at nagtatago po sila. Ngunit nang bumaba ang banal na espiritu, sila ay naging matapang na mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Si Apostol Pedro, na lagi nating naririnig, na minsang itinanggi ang ating Panginoong Hesus, ay nangaral ng may kapangyarihan at nakita natin 3,000 ang naligtas sa isang araw. Amen po. Matapang po no mga kapatid na nangaral, 3,000 ang naligtas sa loob ng isang araw. So ang Espiritu po ng Diyos ang nagpalit sa kanila mula sa pagiging mahina tungo sa pagiging makapangyarihan. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Ngayon nahihiya tayong mag-share, wala tayong tapang, ngunit kapag ating hinayaan yung banal na espiritu na siyang magpasabog sa ating puso, magiging matapang po tayo na maghayag ng salita ng ating Panginoon mula sa ating kahinaan patungo sa pagiging matatag na tagapangaral ng salita ng ating Panginoon. Paano po natin ito mai-apply sa ating buhay? So hindi mo kailangan, kapatid, na maging perpekto bago mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po natin kailangan na maging magaling tayong magsalita bago po natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay bukas na puso at pusong handang sumunod. Amen po. Ang kailangan lang po natin ay bukas na puso at pusong handang sumunod sa ating Panginoon. Kung papayagan mo ang Espiritu na manguna sa iyong buhay. Amen po. Gagamitin kanya kahit saan ka naroroon. So kung ayaw nating pumayag na pangunahan tayo ng banal na Espiritu, mayroon po tayong kalayaan. Hindi po tayo pipilitin. Pero bilang application po, kung papayagan natin ang espiritu, banal na espiritu na manguna sa ating buhay, gagamitin po niya tayo kahit saan pa po tayo naroroon, mga kapatid. Number 2,
Ang banal na espiritu ang nagbabago ng ating buhay. Ang banal na espiritu ang nagbabago ng ating buhay. Marami po ang nakakaalam nito, mga kapatid. Ang gawain ng espiritu, mga kapatid, ay hindi lamang sa labas, kundi sa ating loob, na sa ating puso, na sa ating pagkatao. Siya po ang nagtuturo, siya po ang nagtutuwid at nagpapabago sa ating puso. Kaya marami pong tao ang mga nababago dahil po iyan sa banal na espiritu na hinayaan nilang manguna sa kanilang buhay at sa buhay po natin. Ayon sa 2 Corinthians chapter 3 verses 17 to 18, 2 Corinthians chapter 3, 17 to 18, sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay ang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. At tayong lahat na walang takip sa mukha ay tumitingin sa kaluwalhatian ng Panginoon. At tayo'y unti-unting nababago upang maging kawangis niya. Kaya lagi po nating naririnig, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ninyo ay banal. So unti-unti po tayong nababago at magiging kawangis po tayo ng ating Panginoong Hesus. So ang banal na espiritu, mga kapatid, ay hindi lang nagbibigay ng kapangyarihan para gumawa ng dakilang bagay, kundi kapangyarihan upang maging katulad natin si Kristo. Hindi sa kanyang pagiging Diyos, kundi sa kanyang mapagmahal, mapagpatawad, mabait, mabuti, lahat na po. So yun po yung magagaya po natin. Siya po ang espiritu ng kabanalan na nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may disiplina, may kapayapaan, at may pag-ibig. Sabi nga sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23, Galatia chapter 5, 22 to 23, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. So sa buhay po ni Apostol Pablo, ito po yung ating halimbawa. Si Pablo po ay dating marahas. Marami pong nakakaalam niyan. Ngunit nang tumanggap ng banal na espiritu, siya po ay tumanggap ng banal na espiritu na binigay sa kanya ng ating Panginoon, siya ay naging mahabagin at siya ay naging mapagpakumbaba. Dahil ang banal na espiritu ang nagbago ng kanyang karakter mula sa tagapag-usig ng mga mananampalataya patungo sa tagapagdala ng biyaya ng salita ng ating Panginoon. Ganyan po yung mangyayari sa isang tao o sa atin kapag hinayaan po natin na ang banal na espiritu ang siyang manguna sa ating buhay. So bilang application po natin sa ating points number 2, kapag tinanggap mo si Kristo, huwag mong asahang agad kang magiging banal. Amen po. Ngunit nagsisimula ang proseso ng pagbabago. Hayaan mo bang baguhin ka ng banal na espiritu? So kung hahayaan mong babaguhin ka ng banal na espiritu araw-araw, mababago po ang ating buhay. Ang pagbabago po ay hindi sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng espiritu na nasa ating puso, nasa ating kaloob-looban, mga kapatid. Kaya hindi po natin masasabi na tayo ay banal dahil pinapaging banal po tayo ng Diyos araw-araw. Kagaya po sa awitin, binabago mo ako araw-araw. So yan po yung ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay, mga kapatid. Kung handa po tayong sumunod at hayaan po natin na manguna ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Number 3 points, ang banal na espiritu ay nagbibigay ng direction at mission. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng direction at mission. Ayon sa Gawa chapter 1 verse 8, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. So ang layunin po ng espiritu ay hindi lamang personal na karanasan, kundi pagpapahayag ni Kristo sa iba. Ipapahayag po natin ang Panginoong Hesukristo sa iba. Kaya ang sabi dito, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at
hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. So ito po ay pagpapahayag, hindi lang po para sa atin ang ating nalaman, kundi ipinapahayag po natin sa buong mundo. Sabi po dito, ang saksi. Ang saksi ay nangangahulugang tagapagpapatotoo. Ang buhay mo ay magiging salamin ng kabutihan ng Diyos. So, tayo po ay sinabing saksi at kayo'y magiging saksi ko. So, kapag tayo po ay namumuhay ng may kabanalan, ito po ay nagde-testify, mga kapatid, na mayroong Diyos sa ating buhay o sa iyong buhay dahil ikaw ay nagiging salamin ng kabutihan ng ating Panginoon sa iba. Kaya lagi nating naririnig, tayo ay maging asin at ilaw sa sanlibutan. Ayon sa John chapter 16 verses 13 to 14, John 16:13 to 14. Sabi dito, ngunit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan at siya ay magbibigay kaluwalhatian sa akin. So sa ating tinatalakay sa Gawa chapter 8, pinapatnubayan ng Espiritu si Felipe, mga kapatid, na lumapit sa inuko mula sa Ethiopia upang ipaliwanag ang kasulatan ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu ang nagbigay ng direction kung saan siya dapat pumunta. Amen po. At dalhin dito, at kumbaga saan siya dapat iligtas. So yan po yung ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Paano po natin ito gagawin? Kung minsan, mga kapatid, bilang application sa ating buhay, kung minsan, hindi natin alam kung ano ang susunod na hakbang sa ating buhay. Ngunit kung tayo ay sensitibo sa tinig ng banal na espiritu na nasa ating buhay, tutulungan niya tayong makilala ang kalooban ng Diyos. Tutulungan niya tayong masunod ang kalooban ng Diyos. Ang banal na espiritu ay parang kumpas, mga kapatid. Siya ang nagtuturo ng tamang daan sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya, ang banal na espiritu ang tumutulong po sa atin upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. At siya po ang kumpas sa ating buhay na siya ang nagtuturo ng tamang daan kung tayo po ay naliligaw ng landas. Amen po. Yung mga tao, ginagamit nila yung kumpas kung sila ay nasa kabundukan at hindi na nila alam yung kanilang pupuntahan. Bilang isang mananampalataya, ang banal na espiritu ng ating Panginoon ang siyang nagtuturo sa atin ng tamang daan. Yan po yung kumpas natin. Kung tayo po ay willing na magpasakop sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Number 4, ang banal na espiritu ay ang ating kaagapay sa lahat ng panahon. Napakaganda po, no? Ang banal na espiritu ay ang ating kaagapay sa lahat ng panahon. Ayon sa John chapter 14 verses 16 to 17, John chapter 14 verses 16 to 17. Sabi dito, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang tagapagtanggol upang kayo'y samahan magpakailanman ang espiritu ng katotohanan. Glory to God. So, ang espiritu po ay tinawag na paraklet. Paraklet, mga kapatid. Sa Griego, paraklet. Na nangangahulugang tagapayo or tagapagtanggol. Kasama po sa mga oras ng ating kalungkutan, sa takot o pagkalito natin, siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Hindi niya tayo iiwan kahit kailanman. So kapag tayo po ay nalilito sa ating mga desisyon, mga kapatid, lagi po tayong dumulog sa ating Panginoon at ang banal na espiritu ang siyang magbibigay po sa atin ng kapayapaan, ang magtuturo po sa atin ng tamang daan na ating tatahakin. Sa buhay po natin, sa buhay po na ating tinatahak, lagi po nating isipin na nandyan ang ating Panginoon, ginagaydan niya po tayo, na binibigay niyang Holy Spirit sa atin, mga kapatid. Sa gitna po ng dagat, for example, sa gitna po ng dagat, habang si Pablo ay nakabilanggo at hinaharap ang unos, sinabi niya, mga kapatid, sapagkat kagabi tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos. Makikita po natin yan sa Gawa, chapter 27,
24. Gawa 27 verses 23 to 24. Sabi niya po dito, ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Hindi po yung bagyo na typhoon na signal number 4, yung bagyo po ng kanyang buhay, yung mga pagsubok, yung mga dumating po sa kanyang buhay. So sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng bagyo sa kanyang buhay. So ganun din po sa atin sa bagyo na dumadating sa ating buhay, sa mga problema po natin, sa kahinaan po natin, ang banal na Espiritu po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. So kapag ikaw ay dumaraan sa pagsubok, kapag tayo po ay dumaraan sa pagsubok, alalahanin po natin hindi tayo nag-iisa. Kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, kapatid, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Ang banal na Espiritu ay laging nasa tabi mo, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa iyo. Amen. Glory to God. So bilang encouragement po sa atin mga kapatid, ang banal na Espiritu ay hindi malayong puwersa. Siya po ay personal na presensya ng Diyos na nasa sa iyo. Amen po. Personal na presensya ng ating Diyos na ibinigay sa atin. Siya po ang iyong lakas kapag ikaw ay mahina. Siya ay iyong aliw kapag ikaw ay nalulungkot. At siya ang iyong patnubay kapag ikaw ay naliligaw. At siya ang iyong tagapagturo kapag ikaw ay naguguluhan. So kapag tayo po ay naguguluhan, siya po ang ating aliw. Kapag tayo ay nalulungkot, siya ang ating patnubay. At siya po ang nagtuturo sa atin kapag tayo ay naliligaw at naguguluhan. Sabi po sa Zacarias chapter 4 verse 6, Zacarias chapter 4 verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. So kaya't kung pakiramdam po natin ay mahina tayo, kaya't kung ang pakiramdam mo ay mahina ka, tandaan mo kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang oras. Siya ay naroon na, handang kumilos kung bubuksan mo ang iyong puso. Handa pong kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay kung bubuksan po natin ang ating puso at siya po ang magbibigay ng tamang daan sa ating tinatahak mga kapatid. At kapag tayo ay nanghihina, tandaan natin na nandyan ang banal na Espiritu na magpapalakas po sa atin. Dito po tayo magtatapos. Ang banal na Espiritu ay hindi opsyon sa buhay Kristiyano. Siya po ay puso natin. Amen po. Hindi lang po opsyon mga kapatid. Siya po mismo ang puso natin. Ang banal na Espiritu ay puso natin mga kapatid. Dahil kung wala siya, walang direksyon ang ating buhay. Dahil kung wala siya, walang kapangyarihan at walang tunay na pagbabago. Kaya ang banal na Espiritu ay siyang tumitibok sa ating puso, mga kapatid. Ngunit kung siya ay nasa atin, mga kapatid, kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, yung mga imposibleng bagay ay nagiging posible, mga kapatid. Dahil siya ang nagbibigay lakas upang sumunod. At siya rin ang nagbabago ng ating mga ugali. At siya rin ang nagtuturo ng katotohanan. At siya rin ang nagbibigay kapangyarihan upang maging saksi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya't hayaan nating araw-araw ay punuin niya tayo mga kapatid. Hayaan mong araw-araw ay punuin kanya. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko kaya nang wala ang iyong Espiritu. Punuin mo akong muli. So yan po yung ating panalangin sa ating Panginoon dahil ang Holy Spirit ay yung ating part po yan ng ating puso. Siya po ang ating puso na nagbibigay direction sa atin, nagbabago sa atin mga kapatid, araw-araw. Kung wala po siya, wala po talaga tayong magagawa. So i-review lang po natin ang ating mga points sa oras na ito. Mga kapatid, balikan po natin ang ating title. Mga kapatid, ang banal na Espiritu at ang kanyang gawa sa ating buhay. Sa gawa, makikita po natin yan mga kapatid. Gawa chapter 1 verse 8. Point number 1,
ang banal na espiritu ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Gawa chapter 1 verse 8. Ang banal na espiritu ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Gawa chapter 1 verse 8. At makikita din po natin yan sa Roma chapter 8 verse 11. Points number 2, mga kapatid, ang banal na espiritu ang nagbabago ng ating buhay. Sa 2 Corinthians chapter 3 verses 17 to 18. At sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23, makita natin dyan ang fruit of the Spirit. Number 3, ang banal na espiritu ang nagbibigay ng direksyon at misyon. Patuloy po nating basahin ang Gawa chapter 1 verse 8. Yan po ay misyon. At sa John chapter 16 verses 13 to 14. Then number 4, ang banal na espiritu ang ating kaagapay sa lahat ng panahon. Sa John 14 verses 16 to 17. At makikita po natin dyan, mga kapatid, ang example natin sa buhay ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 27 verses 23 to 24. So yan lang po yung ating 4 na points, mga kapatid, at ang ating encouragement ay makikita po natin sa Zacarias chapter 4 verse 6. Yan po yung ating encouragement sa ating sarili. Zacarias chapter 4 verse 6. Ayan lang po, mga kapatid, no? So purihin po ang